Kamusta? Isang banana at apple smoothie, pakiusap. Siguraduhin malamig na malamig ito. Para ito sa akin at sa aking pusa. Salamat. Halika na, Tofu. Gusto kong makita ang taong estatwa. Alam mo, minsan naghulog ako ng barya sa kanya at kumindat siya sa akin. Na-trauma ako ng ilang buwan. Grabe, anong biyahe? Tumawid ako ng 3 mapa, 2 update, at isang musical minigame, pero nakarating ako. Nasa Avatar World na ulit ako. Oh, birhen ng wifi. Anong nilalang yon? Hoy, mga babae, pakinggan ninyo, tingnan ninyo itong kakaibang balat. Mukhang hindi ito galing sa mundong ito. Oh, hindi. Bakit nila ako tinitingnan na parang ako ay isang sandwich na broccoli? Woohoo! Wow! Oh! Aray! Hoy, ikaw, pumunta ka rito na nakatsinelas, hindi diving suit. Oh, nanay, may kakaibang basang bagay na papalapit sa akin. Kumusta? Hinahanap ko sina Lily at Tofu. May nakakita ba sa kanila? Hindi! Oh, ito ay isang alien na mula sa tubig. Tumakbo. Siya ay isang alien na mula sa tubig. Tumakbo. Anong nangyayari doon? Nagpapanik na tumatakbo ang mga tao. Hindi! Simba Camp! Hindi! Nangyayari ito! Hindi! Hinahanap ko lang sina Lily at Tofu! Narinig mo ba yun, Tofu? Hinahanap nila tayo. Bilis! Kailangan nating magtago. Mode ng ninja estatwa ay na-activate. Naku! Sana gumana ito. Mga kaibigan, pakilike ang video para hindi nila kami makita. Kayo lang ang pag-asa namin. At ngayon, Tofu, manatiling hindi gumagalaw. Lily? Tofu? Ang gulo ng lugar na ito. Pero nangangako akong hahanapin ko kayo kahit na kailangan kong maglakad sa 20 update. Ha? Wow! Ang estatwang ito ay mukhang totoo. Mukha itong eksaktong katulad ni... Lily? Achoo! Oh, hindi. Aha! Alam ko na! Ikaw yan! Tofu? Oo! Nakita ko kayong dalawa! Oh, hindi! Ito na ang katapusan para sa atin. Wah! Aha! Ngayong gagawa ng eksperimento ang mga alien sa atin. Tofu, mahal kita. Maikli lang ang buhay pero puno ng pakikipagsapalaran. Hinding-hindi kita makakalimutan. Anong ginagawa mo? Hindi ako alien o banta. Ako lang si Coco, isang babae mula sa mundo ng Toca Boca. Toca Boca! Ato! Oh, tama. Narinig ko na ang maraming bagay tungkol sa mundong iyon. Mga kaibigan, kung alam niyo rin ito, ilagay ang emoji na ito sa mga komento. Pero sabihin mo sa akin, Coco, bakit mo talaga kami hinahanap? Ano ba talaga ang gusto mo mula sa amin? Ang inyong mga kaluluwa. Nagbibiro lang. Kailangan ko lang gawin ito. Nandito ako dahil desperado na ako, Lily. Kakalisan ko lang sa sarili kong bahay at sobrang mahal ng mga bahay sa mundo ko. Ang tanging kaya kong bilhin ay ang libreng bahay. Sinabi nila sa akin na kayo ang mga tunay na eksperto sa pagdekorasyon na walang budget, kaya nandito ako. Matutulungan niyo ba ako? Ha, totoo yan. Narinig mo ba yon, Tofu? Ano ang gagawin natin? Dapat ba natin siyang tulungan? Sige, Coco. Kahit na hindi pa kami nakapunta sa Toca Boca Life World, gusto naming tumulong sa iyo, kaya maaasahan mo kami. Astig. Ihanda ang inyong mga diving suit. Aalis tayo sa loob ng 5 minuto. Hoy! Sandali, bakit hindi lang tayo sumakay ng eroplano? Isang eroplano? Sa mundo ko, parang 3 bahay ang halaga niyan. Sa Avatar World, libre ito. Kaya tara na, mabilis na shower, palit ng damit, at diretso sa paliparan. Oh, wow! Saan ito nagtatago sa buong buhay ko? Paalam! Avatar World. Papunta na kami sa mundo ng Toca Boca. Lily, Tofu, welcome sa bahay ko. Oh, wow! Ang bahay na ito ay talagang katulad ng mga nasa mundo ko, kahit na medyo mas maliit ito. Sa mundong ito lang ang bagay na makukuha ko ng libre. Lily, sa tingin mo ba makakagawa ka ng maganda mula rito? Siyempre, walang imposible.
Ngayon, sabihin mo sa akin, anong estilo ang gusto mong gamitin sa pagdekorasyon ng iyong bahay? Talagang gusto ko ang aesthetic na brown style, pero sa libreng kasangkapan lang, parang mahirap itong makamit. Munting mga kaibigan, mag-subscribe sa channel kung gusto ninyong tulungan si Coco na ayusin ang kanyang bahay. Tulad ng alam ninyo, sa Toca Boca, kakaunti lang ang libreng gamit para sa pagdekorasyon. Kaya ngayon, higit kailanman, kailangan namin kayong pindutin ang subscribe button. Oh, Lily, ang mga tagasunod mo ay talagang pinakamahusay. Alam ko, di ba? Tara na! Huwag nang mag-aksaya ng oras. Ayusin natin ang bahay na ito sa Toca Boca gamit ang buong aesthetic na brown style gamit lamang ang libreng kasangkapan. Simulan natin sa banyo. Maganda ang mga tiles na ito, pero kung gusto natin ng brown aesthetic style, kailangan nating palitan ang sahig at ang mga dingding. Gusto kong gumawa ng kakaiba sa dekorasyon, kaya tatakpan ko ang dingding ng mga kahoy na slats. Para magawa ang epektong ito, kailangan mo lang maglagay ng maraming kahoy na strips. Mukhang perpekto. Ngayon, sa kabila, ilalagay natin ang inidoro at, syempre, kakailanganin din natin ng shower. Obvious. Ngayon, pumunta tayo sa seksyon ng halaman at kumuha ng 2 maliit na puno ng palma. Ilalagay natin sila ng magkalapit dahil sa harap. Ilalagay natin itong kamanghamanghang vanity. Gusto kong gawing lababo ang vanity na ito, kaya ilalagay natin ito sa harap mismo. Huwag mag-alala, makikita mo ang ibig kong sabihin. Kung ilalagay natin ang piraso ng muebles na ito sa harap at pagkatapos ay idagdag ang mangkok ng prutas sa itaas, ayan na! Nakuha na natin. At sa wakas, idagdag natin ang rug na ito sa sahig. Ngayon, gusto kong gumawa ng maliit na planter. Kaya ilalagay ko itong kahon at ilalagay ang 3 halaman sa loob. Gumagana ito. Idagdag natin itong ilaw sa kisame ngayon. Wow, ang daming ilaw. Napaka-cozy. At katabi nito, ilalagay natin itong magandang maliit na halaman. Wow! Sige, ngayon, magdagdag tayo ng ilang maliliit na detalye na nakuha ko sa paligid ng Toca World. Una, ilalagay natin itong body wash at shampoo malapit sa shower area. Pagkatapos, sa lababo, ilalagay ko ang 2 rolyo ng toilet paper. At para masiguradong makagawa si Coco ng skincare araw-araw, maghahanda ako ng maliit na kahon na may ilang produkto. Mukhang maganda at sobrang organisado. Idadagdag ko rin ang maliit na parol dito. At syempre, hindi natin makakalimutan ang sipilyo at toothpaste. Sa wakas, ilagay natin itong sabon sa kamay. Isara natin ang takip ng inidoro. At lumipat sa kwarto. Gagamitin ko ang parehong materyales mula sa banyo para sa parehong dingding at sahig. Gusto kong magtrabaho sa ilaw, kaya magsisimula ako sa paglalagay ng 2 cool na bombilya sa iba't ibang taas. Perpekto! Gusto kong sulitin ang espasyo, kaya ilalagay ko ang kama sa itaas. Para dyan, magsisimula tayo sa bunk bed na ito. Magdadagdag din ako ng ilang pandekораsyong istante sa dingding. Para malaman mo, ginagamit ko ang ideyang ito sa buong bahay. Napakagandang diskarte nito. Ngayon, mga kaibigan, gagawa ako ng hagdanan para maabot ang kama. Para gawin iyon, pagsasamahin ko ang mga wall shelf sa mga maliit na puting kahon na ito. Tandaan, napakahalaga na mag-iwan ng espasyo sa ibaba para maayos mong mailagay ang iyong paa. Ngayon, ilalagay natin ang piraso ng muebles na ito na magiging mesa. At katabi nito, para takpan ang gilid ng bunk bed, ilalagay ko ang shelving unit na ito. Ilalagay ko ang rack na ito sa dingding dito. Magiging napakakapakipakinabang nito. At sa gilid ng hagdan, ilalagay natin ang maliit na halaman na ito. Idadagdag ko rin ang upuan na ito dito. At 2 pa sa gilid na ito. Ang komportable, maglagay tayo ng maliit na alpombra. At ngayon, ilagay natin ang mga aksesorya. Una, ilalagay ko ang halamang ito dito. Ang vintage na bag na ito ay ilalagay sa gilid na ito. At para sa mesa, ilalagay ko itong upuang gawa sa kahoy at metal. Oh, wow! Mga kaibigan, nakikita nyo ba ito? Ang ganda ng kinalabasan. Idagdag natin ang kitty laptop at ang mouse, syempre. Ngayon, ililipat ko itong kasangkapan para mailagay ko ang lahat ng walang mahuhulog. Itong 3 libro ay ilalagay dito. At isang halaman. At isa pang maliit na libro dito rin. Sige, tatanggalin ko muna ang mga librong ito para maayos ko sila ng maayos. Ang gulo. Dito ilalagay ang mga ito at idagdag ko rin ang cactus na ito. Sa itaas na istante, ilalagay natin ang natitirang mga libro. Perpekto. At idinadagdag ko rin ang maliit na chart na ito at ang maliit na halaman na ito. Ang cute! Ibalik natin ang mga kasangkapan sa lugar. Ngayon, isasabit ko ang 2 puting damit sa mga kawit. Sa wakas, ilalagay ko ang halaman na ito sa likod ng bag para magmukhang nasa loob ito. At tapos na ang kwarto, lipat na tayo sa kusina.
Dito, gagamitin din natin ang parehong sahig at dingding tulad ng dati. Una, ilagay natin ang refrigerator at sa ibabaw nito ang kamanghamanghang cabinet na may ilaw. Ang laki nito, magdagdag tayo ng ilang wall panels dito para makuha ulit ang wooden strip effect. Ipaalam sa akin sa mga komento kung nagustuhan ninyo ito, mga kaibigan. Mga kaibigan, ngayon, kunin natin ulit ang isa sa mga estante na ito at ilagay ito dito mismo. At ang kabinet na ito ay ilalagay sa tabi nito, sa dingding. Gusto kong magbitin ng maliit na larawan, kaya kakailanganin natin ang hook na ito. Kailangan ng orasan sa bawat kusina, syempre. At kailangan din natin ng lababo para sa paghuhugas ng kamay at kalan para sa pagluluto. Paano kung idagdag natin ang mesa na ito sa gilid para makagawa ng breakfast bar? Ilalagay ko ang rug na ito sa sahig. Kailangan natin ng mga halaman, kaya maglalagay ako ng isa sa likod ng cabinet na ito. Ilalagay natin ang mga accessories. Magsisimula tayo sa pagdagdag ng parehong upuan sa mesa sa bar. At isa pa. Ang masayang maliit na poster na ito ay ilalagay sa dingding. Sa ibabaw ng cabinet, iiwan ko ang mga kagamitang ito na handa nang gamitin. At katabi nito, itong cute na maliit na palaka na halaman. Ngayon, ilagay natin ang isang bungkos ng maliliit na halaman na magkakalapit sa cabinet na ito. Nagbibigay sila ng astig na hitsura sa kusina. Ilagay din natin ito dito. At itong maliit na mangkok na may takip na hugis acorn. Gustong-gusto ko ito. Ilalagay ko ang magasin na ito dito. Huwag natin kalimutan magdagdag ng asin at paminta. At syempre, ilang pampalasa para timplahan ang ating pagkain. Ilalagay ko ang coffee maker dito. At itong sobrang trendy na tasa ng kape rin. Hayaan mo akong ilipat ang ilang bagay para makuha ko itong maliit na bag ng kape. At ilalagay ang mug na ito dito. Nako, naghiwa-hiwalay ang sushi ko. Ayusin natin ito para maihain sa mesa. Perpekto! At bakit hindi? Idagdag din natin itong masarap na mangkok ng ramen. Tingnan natin kung maayos kung maipapwesto ang lahat. Oo, mukhang masarap! May malaking handaan si Coco. Magdagdag tayo ng 2 pang baso dito. At para ihain ang sponge cake, kailangan nating maglagay ng plato sa mesa. Para maayos ang mga sulat, ilalagay ko ang maliit na kahon dito. Ayan na, ang linis tingnan ng lahat. Isasama ko rin ang isang garapon ng kakao at gagamitin ko ang isa pa sa mga maliit na kahon na ito para ilagay ang mga itlog at gawing mas kaakit-akit. Tingnan mo ang pagbabagong iyon. Gusto mo ba? Sigurado akong gusto mo. Tapusin natin sa pamamagitan ng paglalagay ng mangkok ng prutas na ito. 2 halaman pa, isa dito at ito naman dito. At magdadagdag ako ng 2 karton ng gatas. At bilang panghuling detalye, ilagay natin ang 2 maliit na lampara tulad ng ginawa natin sa kwarto. At ngayon, tapos na. Kumpleto na ang kusina, mga kaibigan. Tayo na't magdekorasyon ng sala. Parehong sahig at para sa dingding, gagamit ako ng mas maliwanag na tono. Oh, mas maganda. Para sa kahoy na paneling, kukunin natin ang mga medium-sized na istante at ilalagay ang 3 sa kanila nang magkasama sa gilid na ito. Gawin natin ang pareho sa kanang bahagi. Maiintindihan mo kung bakit ko ito ginagawa sa ganitong paraan sa isang saglit. Ilagay natin ang maliit na halaman na ito sa tabi ng bintana at ngayon pupunuin natin ang bakanting espasyo ng sofa. Siyempre, kailangan din natin ng alpombra dito. Idinadagdag ko ang upuang ito dito at isang maliit na mesa sa gitna ng sala. Ngayon, ilalagay ko ang estante na ito sa dingding dahil ilalagay natin ang TV sa ibabaw nito. Magdedekorasyon tayo gamit ang larawang ito ng paru-paro at itong isa na may maliit na bubuyog. Maglalagay ako ng kawit dito para sa isa pang frame ng larawan. Ang malaking lampara na ito ay ilalagay sa tabi ng bintana at itong isa pang maliit na may paa ng bibe. Ang cute nito. Ngayon, magdagdag tayo ng kaunting halaman. Ilalagay ito dito at isa pa. Perpekto! Ilagay natin ang mga huling detalye tulad ng sako na may halaman sa loob. Gusto ko ito. Isang unan para sa sofa. Isang magandang larawan ng balyena. Ang masayang maliit na halaman na ito dito. At katabi nito, ang vintage na camera na ito. Ilalagay ko ang liham na ito sa gilid. At sa mesa, ilagay natin ang 2 cappuccino na ito. Sarap. At sa wakas, idagdag natin ang 3 kandila bilang dekorasyon. Wow! Anong pangarap? Yay! Tapos na ang dekorasyon. Mga kaibigan, kakadekorate lang natin ang bahay ni Cocoa sa aesthetic na estilo gamit ang libreng kasangkapan. Nakakatuwa. Sabihin niyo sa akin sa mga komento kung ano ang naisip niyo at anong rating ang ibibigay niyo sa akin. Wow, Lily,
Ang dekorasyong ito ay napakaganda at pinagsama mo pa ang iba't ibang piraso ng muebles para makabuo ng kamanghamanghang mga espasyo. Hindi ko akalain na makakagawa ka ng bahay na ganito kaganda ng hindi gumagastos ng pera. Lily, ikaw ang reyna ko. Para sa unang beses kong magdekorasyon sa mundong ito, masasabi kong maganda ang kinalabasan. Tama ba? Pero wala sa mga ito ang mangyayari kung hindi mo ako pinagkatiwalaan mula sa simula. Kokowa, sa iyo ang lahat ng kredito. Tara na, ako ang bahala sa cappuccinos. Oh, salamat! Pero kailangan na naming umuwi ni Tofu ngayon. Nakakapagod ang paglalakbay sa ibang mundo. Kailangan namin ng pahinga. Oras na para sumakay sa eroplano namin. Eroplano? Lily, hindi ko alam kung naaalala mo, pero sa mundo ko, kung wala kang pera, hindi ka makakapagbiyahe sa eroplano. Oh, wow! Nakalimutan ko talaga. Pero paano tayo makakabalik sa Avatar World ngayon? Marunong ka bang lumangoy? Tulong.